So pinagpalang umaga po sa lahat. Amen. God is good. Bakit parang hindi po ata, parang hindi mabuti ang Diyos? Isa pa po, God is good. And all the time. Amen. Puri po ang ating Panginoon. Misa pa po, palakpakan pa po natin ang malakas ang ating Diyos sa umagang ito. Ayan. Talagang grabe yung kaba. Kasi ito pong pangangaral na pong ito, no, halos 1 linggo lang binigay sa atin ng ating pastor, ng ating Nanay Malu. Nung araw nga po noon, binigay niya sa akin to Monday. Nasa trabaho po ako. Ako po'y kasagsagan po ng may minamadali po akong gawa noon. Tapos biglang nag-chat si nanay sa akin. Sabi niya, Kelly, anak, handa ka na kasi linggo, ikaw na. Grabe po yung naramdaman ko. Parang, nanyo po yung mga minamahal, parang binuhusan ako ng malamig na tubig nung araw na yon. Nagbabalot po ako doon sa packing area namin. Tapos, nag-chat si nanay. Parang nanginig yung tuhod ko. Sabi ko, Lord, di ko alam anong gagawin ko. Ewan ko kung tatanggapin ko, hindi. Tapos, gusto ko sanang ayawan eh. Pero nag-flashback yung sinabi ni Pastor nung linggo. Sabi niya, maging mapalad ka kapag ginagamit ka sa karya ng Diyos. Kaya sabi ko, hindi pala ako pwedeng umayaw. Kaya sabi ko, sige Nay, bahala ng ating Panginoon. Kaya nga po, ito ang ating pag-aaralan. Nais ko lang po na yung hinihiling ko yung pagsama ng Diyos sa atin sa umagang ito. Yung kanyang pagkilos. Sobrang napakaganda po nung pag-aaralan po natin. Sobrang akmang-akma dun sa nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya bago po tayo mag-umpisa, nais ko lang po muna manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sinasamba. Lord, alam mo po Panginoon na sa umagang ito wala po akong kakayanan. Kasangkapanin mo lamang po ko ayon sa inyong kaparaanan dakilang Diyos. At hayaan mo Panginoon, ikaw po yung humarap sa umagang ito. Ikaw po yung makita, hindi po ang aking buhay. At hayaan mo Panginoon, gamitin mo lamang ang aking mga labi ayon sa inyong kaparaanan dakilang Diyos. At ibinibigay ko po sa iyo ang gawaing ito, Ama. Hayaan mo po ikaw yung kumilos at buksan mo ang puso, ang mga mata at pandinig po ng mga anak mo sa lugar na ito sa umagang ito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa inyo lang pinamata sa papuri parangal. Pagsamba in Jesus' name, amen and amen. Alam niyo mga minamahal, habang binabasa ko po itong aklat na ito, napagtanto ko sa buhay po natin na grabe po, very timely po yung Word of God. Ito pong binabasa ko po kasi ito, since September pa po, itong book na to binabasa ko. September pa lang po siya, sabi ko nga, naalala ko noon, mabigyan lang ako ng break ng pastor, gusto ko siyang i-share, gusto ko siyang ibigay. Tapos nagulat ako, eto na, andito na yung time na yon. Alam niyo po ba mga minamahal, na sa buhay po natin, ang daming nangyari sa panahon ito. Di ba? Nagkaroon ng pandemya, ang daming, halos nga, ang buong mundo, nakulong sa takot. Di ba nga, simpleng ubo, sipon, talagang kakabahan ka na. Maraming tao nawalan ng trabaho, nagbawas yung bawat kumpanya. Sa pamilya, nagkagulo-gulo, nag-away-away. Maraming nangyari nitong nagdaang taon. Maging hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin dahil andyan na naman, may bagong strain na naman ng virus, mas pinalala na naman daw. Alam niyo po ba mga minamahal na minsan, ang daming proseso ng Diyos na ginagawa sa buhay po ng tao para ipakita po yung kagandahan ng Diyos. Yung goodness and yung greatness ng ating Panginoon, minsan ang daming proseso niyan. At naunawaan ko po, isa po pala doon, yung brokenness. Ayan po, pwede pong pa-flash. Yan. Sabi po dito, one of the process to experience the goodness and the greatness of God is brokenness. Gusto ko naunawaan, Panginoon, bakit mo kaya pinabayaan o bakit mo binigay yung gantong proseso para sa amin? Alam niyo po ba, habang nung araw po na kumakain ako, ito po yun, kagaya po ng biskwit na to. Yan. Bago po pala na-produce itong biskwit na to, bago to nalikha, ang habang proseso rin po pala ng pinagdaanan yan. Yung mga sangkap na ginamit dyan. Yung harina, di ba, yung asukal. Di ba, bago po naging asukal yan, tubo muna yan. Dinaan muna yan sa proseso bago naging asukal. Ganon din pala ang Panginoon. Bago makita ng Diyos
Bago mo makita yung kagandahan ng pagkakalikha sa'yo ng Diyos, pinoproseso ka rin pala ng Panginoon. At isa sa proseso na yun, yung dudurugin ka ng Diyos. Pero ang daming tao ayaw nun. Di ba? Bro, ayaw ko ng brokenness. Kasi ang sakit niyan eh. Pwede ba blessing na lang? Di ba? Pero yun yung totoo. Kapag broken ka, blessed ka. Kagaya po nito mga minamahal. Ayan. Pinakita ko lang po sa isang illustration po yan. Yan po yung stone crusher. Naalala ko po kasi nung kami pumupunta po ng prayer mountain sa men's leadership namin noon. Isa po yan sa nakita ko. Yung mga mina, yung mga bato na kinukuha ng mga minero, dinadaan po dyan eh. Dinadaan po dyan. Tapos dinudurog yan. Unti-unti, pinoproseso. Para makita po yung pinaka gusto nilang makuha doon. Yung pinaka-mineral, yung pinaka-bagay na pinakamahalaga doon sa batong yun. At yun yan, kagaya po na nasa picture. Minsan, ginto yan. No? Minsan, kung ano-anong klaseng mineral yun na nandyan. Ganon din po tayo bilang tao pala. Pinoproseso din tayo ng Diyos. Dinudurog tayo ng Panginoon. Imaginein mo kung bakit. Sabi po dito sa aklat po ng Genesis, sabi niya na, so God created human being in His own image. Nilikha pala tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa sa imahe ng ating Panginoon. Kung i-imaginein mo, yung Diyos na lumikha sa atin, Diyos na dakila. Di ba? He's a great God. Kaya nga sabi po dito, great is the Lord. Kasi dakila yung Diyos na lumikha sa atin at nilikha niya tayo base sa larawan niya. Sa madaling sabi mga minamahal, ang Diyos, meron pong something na napakaganda dito sa puso natin. Meron dinisenyo ang Diyos na sobrang wonderful, sabi nga, di ba? Sobrang kamangha-mangha, sobrang kagilagilalas na bagay yung pagkakalikha. Pero dumating po yung mga issue sa ating buhay. Yung kasalanan, di ba? Yung issue sa buhay natin. Marahil, nawalan ka ng confidence sa sarili mo. Nagkagulo kayo pamilya. Marahil, mga iba't ibang aspeto pa. Yung mga bagay na nag-cover dun sa ating buhay. Kaya minsan hindi na natin makita na, ay, ang ganda pala ng pagkakalikha ng Diyos. Parang minsan nasasabi mo sa sarili mo na, wala akong halaga. Wala akong kwenta. Pero hindi. Dahil lang po dun sa mga bagay na yon, kaya di mo nasasabi. Kaya nga, minsan, kaya inaalaw ng Diyos na tayo durugin, na tayo basagin. Para pag nabasag na po tayo mga minamahal, makikita mo, wow, ito pala ang pagkakalikha ng Diyos. Ito pala ang pagkakadisenyo ng Panginoon. Kaya nga po, kapag dumating ka dun sa punto na yon, kapag naranasan na po natin yung brokenness in life na yan, dapat kilala mo kung kanino mo ibibigay yan. Dapat alam mo kung kanino mo ipapaayos yung buhay mo yan. Di ba? Kagaya po nitong, ito. Yan. Ganda. Kagaya po nitong slide na to. Ito po, kung alam niyo po itong kintsugi, isa po siyang Japanese art na kung tawagin nila is golden joinery or golden repair. Kagaya po siya nitong basag na image na to. Imagine niyo, from basag, from parang walang silbi, parang galing sa patapon, di ba? Binubuo nila yan. Kinakabit-kabit, unti-unti, hanggat sa maging bagong image. Hanggat sa maging magandang itsura uli. Di ba? Hanggat sa mabuo uli siya. Ganun ang Panginoon. Kaya the moment na ma-experience mo yung kadurugan ng iyong buhay, dapat kilala mo kung kanino mo ibibigay yan. Dapat alam mo kung kanino mo ilalapit yan. Kasi kapag sa maling kamay mo ibinigay yan, mga minamahal, yung brokenness mo, baka madurog pa lalo yan. Baka maging abo pa yan. Di ba? Kagaya po yan ng isang litrato, isang picture, or isang drawing. Kapag may drawing ako, sabihin natin, stickman yan. Tapos binigay ko yan sa magaling mag-drawing. Sabihin natin kung sino man yung tao na yan. Or yung magaling mag-sketch na yon. Yung stickman na yon, mga minamahal, kaya niyang gawing tao yun eh. Or kaya niyang pagandahin pa yun eh. Kaya niyang lagyan ng mas mga detalyeng bagay. At mas makikita yung likha ng larawan. Pero pag binigay ko yung stickman ko, subukan natin ibigay yun sa pamangkin ko, sabihin mo kay Samsam ko ibigay yun. Sam, drawing mo to, stickman, pagandahin mo to.
Diba? Malingat lang po ako saglit mga minamahal. Siguro, pagtingin ko doon sa litrato, sa drawing ko, parang di ko na to drawing ah. No? Parang gusto mo, sira-sira. Ganyan po yung buhay. Kapag sa maling kamay mo yan binigay, hindi mo yan naibigay sa Diyos, masisira pa lalo yan. Kaya nga ang daming tao pag dumating yung brokenness, ang takbo, pare, inom na lang tayo. Di ba? Mare, nag-away kami ng asawa ko O, hayaan mo yan, Mare. Magtungit na lang tayo. Bayaan mo si pare. Di ba? Minsan, pag uwi ni Mare, wala na, talo na. Wala nang pang-alawat sa isang linggo. Di nag-away uli sila lalo. Amen po ba? Kaya nga dapat, kapag nakaranas ka ng problema, kilala mo kung kanino mo ibibigay yan. At kapag yung sa kamay ng Diyos mo binigay yan, naniniwala ko mahal, ang mga minamahal, kayang-kaya yung ayusin ng Diyos. Walang bagay sa buhay mo na hindi kayang ayusin ng Panginoon. Tingin mo grabe na yung kasiraan ng buhay mo? Tingin mo parang feeling mo wala nang aayos? Hindi. Kayang-kaya yan ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen po ba? At ang Diyos lang ang kayang mag-ayos sa atin. Walang kahit sinong tao o bagay sa mundo ang pwedeng umayos maliban sa Diyos. Naalala ko nga po yung kwento napakinggan ko lang to sa isang preacher. Sabi niya po, na kilala niya po si Ignaz Jan Paderewski. Kung hindi, siya po kasi ay isang sikat na Polish na musician, organist, nung araw na po nila. At nung araw pong yun, sabi po, meron siyang concert na malaki. Po, nung unang panahon, hindi naman po uso ang sine, teatro kung tawagin. Diba? Actual na nagpe-perform tao. At nung araw po yun, umakyat, may mag-ina na pumunta po dun sa concert ni Paderewski. Tapos, syempre, alam naman natin yung mga bata. Diba? Bata nga dito sa church Pagka binitawan mo yan, magugulat ka, biglang tumutunog na yung drums, hindi mo alam. Pag silip mo, may bata pala dun. Tinatapak-tapakan yung footpace. Ganong pangyayari. Kaya ito po yung bata na to, tumakbo agad siya doon sa stage. Tapos tumugtog siya ng instrument. Etong mga staff na to, nagkagulo. Siyempre may concert, tapos may mga ganon. May mga ingay-ingay na nangyari. Nataranta sila. Sabi, anong gagawin? Sino yun? Anong gagawin natin? Etong si Paderewski, mga minamahal, sabi niya sa staff niya, hayaan nyo yung bata. Lumapit si Paderewski. Dahil nga po siya isang great pianist ng mga panahon yun, sinabayan niya yung bata, tumugtog. Alam niyo yung ingay na ginawa ng bata, sinabayan lang ni Paderewski. Hanggat sa naging isang napakagandang tunog na ang sarap pakinggan. Alam niyo yung pagkakaalam ko po yung tinugtog pa nga nun ni Paderewski is Twinkle, Twinkle, Little Star. Yun po yung tugtog na ginagawa niya nung araw na yun. Diba? Yung lesson po dun mga minamahal, kapag kayong kamay ng Diyos nandoon, gaano man kapangit ang sitwasyon ng buhay mo, kayang-kayang pagandahin ng Panginoon. Huwag mo lang tignan na pangit yan. Kasi minsan tayo kapag sinasabi natin, ay basag yan, wala, patapon na yan. Wala nang kwenta yan. Hindi po mga minamahal. Isipin mo kapag durog ka, isipin mo kapag basag ka, may magandang gagawin ng Diyos para sa iyo. At yung kadurugan mo, gagamitin niya ng Panginoon sa isang napaka magandang bagay ng buhay mo. Next po, sabi dito, brokenness is a process. Yes, it's painful, but necessary. Yeah. Totoo. Walang nasaktan na tumatawa. Nasa durog na, pero humahalaka ka pa sa tuwa. Walang nasaktan na tumatalon-talon. Lahat yan, pag nasaktan yan, umiiyak. Nakikita mo yung sakit. Nakikita mo yung kadurugan sa kanilang mga buhay. Ganun po yung makikita mo kapag ikaw ay durog. Malungkot ka, durog ka, masakit ka. Kaya nga maraming tao, ayaw na ayaw to Ayaw na ayaw to, lalo mga Christian. Kaya po mga minamahal, sa totoo lang, isa po ako sa mga tumutuligsa sa mga ngaral kapag lagi tinuturo pagpapala. Maglingkod ka sa Panginoon, pagpapalain ka. Laging ganun sinasabi, bro, sumunod ka sa Diyos, i-bless ka ng Panginoon. Pero ang totoo, mga minamahal, maglingkod ka sa Diyos, dudurugin ka.
Maglingkod ka sa Panginoon, maghihirap ka. Yun ang totoo. Pero ang kagandahan, the more na naglilingkod ka sa Panginoon, the more na sumusunod ka sa Diyos, nararanasan mo parang pinagpapala ako ng Panginoon. Bakit? Ang hirap ng buhay pero nagagawa ko lumaban. Ang hirap na nangyayari sa mundo pero nakakatayo ako. Dahil yun sa Diyos. Amen. Ito po yung mga minamahal. Ito po yung nagiging dulot ng brokenness sa ating buhay. Kapag tayo durog, ito po yung pinakamagandang bagay. Sa panahon ng brokenness, ito yung ating nararanasan. Kapag broken ka, nagre-repent ka. Amen po ba? Yung contrite heart, yung humility, talaga yung magpapakumbaba ka. Bakit? Dahil wala kang magagawa eh. Diba? Kapag yung panahon na durug ka na, susurrender ka na lang talaga sa Panginoon eh. Sasabihin mo, Panginoon, hindi ko na po kaya. Napakahina ako. Wala akong kakayanan sa buhay na to. Tapos masasabi mo na lang, no longer I but Christ. Hindi ko to kaya, Lord, pero kaya mo to. Mahina ako, pero malakas ka. Di ba? Marupok ako, pero matibay ka, Panginoon. Yun yung kagandahan kapag ka-broken ka. Next po, ito po yung sabi po ni Apostol ni Haring David. Sabi niyo, sa aklat po ng Psalms, chapter 51, verse 16 to 17. Sabi niya dito, you do not deserve a sacrifice, or I would offer one. Diba? Nagbigay si Haring David, binigay niya, nag-offer din si David. You do not want a burnt offering. Hindi mo naman nais, Lord, yung mga sinunog, yung mga handog na yan. Anong kailangan ng Diyos? Di ba? The sacrifice you desire is a broken spirit. Yung pala yung gusto ng Diyos na handog. Yung grabing durog na puso. Yung tipong talagang wala kang inaasahan kundi ang Diyos. Wala kang ibang malalapitan kundi ang Panginoon. At ang sabi po ng Bible, you will not reject a broken and repentant heart, O God. The moment na lumapit ka sa Panginoon, na may buong pagpapakumbaba, na may buong pagsuko, at buong pag-amin na Panginoon, hindi ko to kaya. Sabi ng Panginoon, hindi kanya i-reject. Hindi kanya tatanggihan. Kaya nga totoong sabi ng aklat ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo. Kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan. Sa inyo pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ganon kabuti ang Diyos. The moment na broken ka, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sa mga panahon na lumiiyak ka, lumuluha ka, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Mindset lang po natin tao, yung nagsasabi, na kapag tayo sinusubok, nakakaranas ng kahirapan ng buhay, Panginoon, ang layo-layo mo na. Panginoon, hindi nasan ka na, Lord? Lagi natin sinasabi. Alam mo yung problema po ng mga tao? Kapag tayo dumadanas ng pagsubok, kahirapan ng buhay, struggleness sa buhay, timba-timba po yung dala natin eh. Alam mo po yung timba-timba? Yung puro bakit na lang. Lord, bakit? Oh, wala po yung joke. Patay. Joke lang. No, pero totoo po yun. Kapag ka naglilingkod ka sa Panginoon at nakaranas ka ng pagsubok, ang lagi mong tanong, Panginoon, bakit? Nagkikapo naman ako eh. Nagbigay nga ako 10%, minsan 20 pa eh. Bakit ito pagsubok nararanasan ko? Panginoon, tumugtog naman ako sa ministry. Naggitara ako eh. Kahit nga di ko kaya, minsan plakado yung chords, tumutugtog ako para sa'yo. Bakit ganito? Amen. Minsan kasi yung moment na akala natin, na pag tayo sinusubok ng Diyos, akala natin, ang sama-sama ng Panginoon, akala natin, ang layo-layo na ng Diyos. Pero ang totoo, kapag sinusubok ka, may gustong gawin ng Diyos sa'yo. May gustong ipakita ang Diyos sa'yo. May gustong gawin ang Diyos sa'yo. At ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Sumampalataya ka sa Panginoon. Kaya kami naman, sabi ko sa inyo kanina, when you are broken, you are blessed. Diba? Pag broken ka, pinagpapala ka pa rin. Next slides po tayo. Kasi, mahaba pa po yung oras. Siguro mga 1 oras po ito. Yeah, okay lang po ba? Okay. Sabi po dito, blessing of brokenness. Diba? Kapag broken ka, sabi ko sa inyo kanina, when you're broken, you're blessed. At ano yung blessing na yon? Kapag tayo dumaan sa brokenness. Unang-una, intimacy with God. Kapag broken ka pala, mas napapalapit ka sa Diyos. Amen? Kapag broken ka pala, mas napipil mo na, wow, andito ang Panginoon, nakayakap ang Diyos sa akin. Di ba? At ito pa pinakamaganda, rest of your soul. Kapag broken ka, nagbibigay ang Diyos sa iyo ng kapahingahan. Di ba? Sabi ko lang kanina, Matthew 11:28, and I will give you rest. Di ba? Sabi dito, revival.
Nire-revive ka ng Panginoon. Greater grace at fruitfulness. Talagang makikita mo na, Lord, sobrang pagpapala itong nararanasan ko. In times of brokenness, Lord, grabe. Dahil kahit ang dami kong problema, natutunan ko pa rin ngumiti. Nakikita pa rin nila ang saya-saya ko. Kaya nga yung mga totoong Christians, mga minamahal, magtataka yung ibang tao, lalo mga unbelievers. Pag nakita nila yung totoong Christians, bro, di ba alam ko, ang dami mong problema sa buhay. May sakit magulang mo. Di ba? Ang dami mong binabayaran, kaliwa Judith mo, andiyan si Meralco, andiyan si Maynilad, no? Pero bakit ganun? Nakangiti ka pa rin. No? Ako nga, simple lang utang ko eh. Pero problemado na ako. So mapapasabi ka na lang, Panginoon, salamat. Kasi ang dami kong problema, pero nakikita ng tao, ang saya-saya ko pa rin. Blessing yun. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang Diyos, mga minamang. Medyo inaantok na po ata tayo. No? Ito po yung sabi po sa aklat ng Isaiah, chapter 57, verse 15. Sabi niya, "For this is what the high and exalted one says, who lives forever, whose name is holy." Diba? Biruin mo mga minamahal, yung Diyos, pagkakasabi niya, nakatira siya sa napakataas na lugar. No? At banal yung lugar na yon. At sabi niya, "I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit." Akalain mo yon? Ang Diyos hindi lang pala nakatira dun sa napakataas na lugar na yon, na banal na lugar na yon, kundi nakatira rin siya diyan sa mga puso na durog. Sabi niya, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Nakatira rin dyan ng Diyos para palakasin ka ng Diyos. Nananahan dito yung Diyos. Kapag durog ka, andito ang Panginoon. Para palakasin ka, para encourage ka. Anak, kaya mo yan. Anak, laban lang, tayo lang, go lang. Andito ako. Inaalalayan kita. Amen. Napakasarap po na, imagine mo, ang sarap kaya pakinggan na kapag katingin mo, nag-iisa ka, pero may kasama ka pala talaga. Na kapag feeling mo, parang, Lord, wala na akong kakampi sa mundo. Kalaban ko na magulang ko, kalaban ko na asawa ko, ultimo kapitbahay ko, kalaban ko na kapatid ko, sino na lang. Pero masasabi ng Diyos, anak, andito ako. Harap ka lang sa Panginoon. Minsan po kasi hindi tayo humaharap sa Diyos eh. Minsan tinitignan natin, Lord, nasaan ka na? Pero ang totoo, nandito lang ang Diyos. Hindi lang tayo humaharap sa Kanya. Hindi lang natin tinitignan ng Diyos. Minsan kasi natatakot na tayo sa Panginoon. At sabi pa po dito, ni Haring David, "The Lord is near to the broken-hearted." Grabe, ang lapit-lapit ng Panginoon sa mga durog na puso. And save those who are crushed in spirit." Nililigtas talaga ng Diyos itong mga durog na to, itong mga sawi na mga taong ito. Hindi niya talaga pinababayaan, mga minamahal. Kaya nga ito po, sabi ng Matthew 11:29. So, pasensya na po, sobrang ma-verse po. At sabi po dito ng Panginoon, "Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul." Sarap. Kaya nga, naalala ko, nag-flashback po sa akin, sabi ng isang leader ng pinunta namin sa men's leadership. Ang totoong kapayapaan daw, nakikita sa loob ng simbahan. Na-experience ko po yung mga minamahal. Noong 3 days po kami na men's leadership nung araw na yun. Grabe, habang may nagtuturong pastor, grabe mangaral yung pastor. Tapos yung ibang lalaki nasa likod natutulog. Sabi ng pastor, "Tignan mo po yung mga kalalakihan doon sa likuran, mga tulog. Kasi may kapayapaan." Natagpuan nila yung kapayapaan. Kaya paglingon namin, totoo nga talaga, may rest nga talaga sa Diyos. Amen? Kaya ito po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Introduction pa lang po yun, mga minamahal. No? Ito po yung ating pag-aaralan. Isaiah and the blessings of brokenness. Nung binabasa ko po itong book of Isaiah, mapapawaw ka talaga. Grabe to si Isaiah. Sobrang nakaka-amaze ng taon to. At sino po ba to si Isaiah? Ang pagkakasabi dito, who is Isaiah? Sabi po dito, Isaiah, yung meaning po ng Isaiah is Yahweh is salvation. Yan po. Alam niyo po ba kasi sa
noong panahon, noong unang panahon pa po, Old Testament, kapag nagpapangalan, pagka may sinisilang pong anak, pag nagpapangalan po yan sila, meron po yung meaning. Nilalagyan nila yan ng kahulugan. Hindi po yung panahon natin ngayon na, naalala ko nga po kwento ng mama ko nung may nanganak daw po ng na panahon ng bagyo. Pinanganak yung pangalan ng bagyo. Parang mga ganon. Di ba? Yung iba, since nung kabataan, paborito Korean, nung nagkaroon ng pamilya, pinangalan yung paborito nilang aktor na Korean. Mga ganong pangalan. Pero dati po mga minamahal, pag nagpapangalan itong mga taga-Israelita na to, may ibig sabihin yan. Kaya at isa po si Isaiah dyan. At ang pagkakasabi po dyan, Yahweh is salvation. Imagine mo yun. Pag inisip po, si Isaiah nung pinanganak, siguro di naman niya alam ibig sabihin ng pangalan niya. No? Hindi nga niya gusto yung pangalan na yon. Kasi wala naman siya kamuang-muang sa mundo eh. Pinangalanan lang siya, kagaya natin. Kagaya ko, Kelly Dwight. Ayaw ko nung Kelly, mukhang pambabae. Gusto ko na lang nung Dwight. Parang ganon. Pero hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin nun. Ganon din kay Isaiah. At dun mo maunawaan na, doon pa lang sa kapanangakan niya, gusto na sabihin ng Diyos eh, na ang Panginoon yung tagapagligtas. Alam niyo po bakit mga minamahal? Dahil tayong tao, kailangan natin ng tagapagligtas. Sa lahat ng mga maling nagawa natin sa buhay, maling desisyon natin, mga masasalimuot na nangyari sa buhay natin, kailangan natin ng tagapagligtas. At doon pa lang kay Isaiah, parang sinasabi na niya, hey, Yahweh is salvation. Ang Diyos ang kaligtasan. Imagine mo, parang naglalakad pa lang si Isaiah noong unang panahon. Tapos nakikita siya ng mga dalubhasa. Mapapatanong talaga yung mga dalubhasa eh. Di ba ang kahulugan ng Isaiah, Yahweh is salvation? Di ba? Parang ang sarap pakinggan na pangalan pa lang, binibless na to si Isaiah. At isa rin po si Isaiah sa mga propeta ng Diyos. He is a prophet. Tingnan po natin itong timeline ni Isaiah. Mamaya. Papakita ko muna po sa inyo si Isaiah. Sino nga ba si Isaiah? Sabi niya daw, these are the vision that Isaiah, son of Amos, yung Amos po na yan, hindi po yan yung Amos na nasa Old Testament na Amos, kundi si Amos po ay ama ni Isaiah. So, concerning Judah and Jerusalem, or Jerusalem. He saw this vision during the years when Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah were kings of Judah. Alam niyo po ba, nung nagkaroon daw po siya ng pangitain, nung panahon, nung mangyayari sa mga paghahari ni Uzziah, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Hezekiah. At alam niyo po, si Isaiah, hindi po ito basta-bastang tao lang noong unang panahon. Hindi po ito yung simpleng mamamayan lang. Ito po si Isaiah at si Uzziah, meron po itong silang relationship, magpinsan po yan sila. Dahil po si Amos at yung tatay po ni Uzziah magkapatid. Kaya mapapansin mo itong si Isaiah, hindi ito basta-basta. Pinsan niya yung hari. Amen? Grabe itong taong to. Pero, ito po mga minamahal yung timeline po ng pagmi-ministry ni Isaiah. Diba? Ang haba po niyan, ni kay Uzziah, kay Jotham, kay Ahaz, kay Hezekiah. Sobrang haba po ng ministeryo na ginawa ni Isaiah. At yung pagpasok po ni Haring Manase, doon na po siya namatay. Hindi po specific sa Bible yung pagkamatay ni Isaiah. Tama po ba? Parang hindi naman po naklaro. Pero nung nagbabasa po ako ng ibang mga libro, at isa po sa nakita ko na pagkamatay daw po pala ni Isaiah is hinati siya sa dalawa nung panahon ni King Manase. Talagang para siyang katulad ni Pedro pero kay Pedro pinako ng pabaliktad. Kay Isaiah naman po hinati siya sa dalawa. Ganun po yung pagkamatay ni Isaiah. At sabi po at ito po, meron talaga akong sobrang na-amaze na buhay ni Isaiah. Nagtataka ko, anong klaseng pagdurog na ginawa ng Diyos dito kay Isaiah? Paano kaya ito dinurog ni Jesus? O ng Diyos? Grabe na lang yung pagsunod ni Isaiah. Sobrang ma-amaze ka. Tingnan po natin doon sa Isaiah chapter 20. Ayan, sabi po dito. At that time the Lord spoke through Isaiah, son of Amos. He said to him, take off the sackcloth from your body and the sandals from your feet. Sabi dito, and he did so, going around street and barefoot. Sa Tagalog nga, Kuya Jonathan, kasi parang mas feel ko yung Tagalog talaga eh. Nasabi dito, sinabi ni Yahweh kay Isaiah na anak ni Amos, hubarin mo ang iyong damit pang luksa. At magalis ka ng sandalyas.
Ganon nga ang ginawa ni Isaias at lumakad siyang hubad at nakayapak. Imagine, paano kaya dinurog to ng Diyos si Isaias? Utusan ka, maglakad nakahubad, walang paa, walang pangyapak. Aba, Panginoon, iba na to. Nung binasa ko to mga minamahal, talaga napag-isip-isip ko talaga eh. Isipin nyo lang, kayo lang po ngayon sa oras na to, isipin nyo lang, sabihan kayo, oy, ikaw. Kunyari, sabi na, Alex, sabi ng Panginoon, lakad ka dyan sa labas, simula boundary ng Las Piñas, hanggang kung saan yung boundary ng ng Cavite o ng Bacoor, nang walang damit, susunod ka? Imaginein mo lang, susunod ka? Nung binabasa ko po to, 3 araw ko binasa to mga minamahal, sunod-sunod, napasabi talaga ako, Panginoon, baka naman pwede natin pag-usapan to. Kung sa akin mo to papagawa, Lord, pwede ba? Wag naman ganito. Yun yung naisip ko kagad, pero grabe to si Isaiah. Walang ano-ano, naglakad siya, nahubad. Nung mga ilang araw na pumakalipas, medyo naliwanagan na ako, nasasabi ko, Panginoon, wala naman ako magagawa. Diyos ka tao lang ako, likha mo ako. Sige, susunod na lang ako. Pero bigla po ako nag-isip ng pagkakasabi sa verse 3. Ayun po sabi sa verse 3, Then the Lord said, My servant Isaiah has been walking around naked and barefoot for the last 3 years. Grabe naman to, Panginoon. 3 taon na ako walang damit. Pambihirang buhay naman. Parang gusto mo sabihin ganun. Lord, ano na to? 3 taon. Gusto mo? Parang ang hirap isipin eh. Nakakabato. Kaya nga po ako mga minamahal. Parang nagtaka uli ako eh. Lord, parang ayoko na lang. Lord, pwede kayo pa na lang. Kaysa naman ganito, na-imagine ko palang sarili ko, ginagawa ko yan dyan. Ewan lang, baka wala pa 5 minuto. May bumuhat na po sa akin dyan sa labas. Amin po ba? Pero si Isaiah, grabe. Walang ano-ano, sumunod sa Diyos. 3 taon, walang damit. Sumunod sa Panginoon. Imagine mo, anong klaseng bagay kaya yung pinakita dito kay Isaiah? Para sumunod ng ganito. Sobra nakaka-amaze na taong to. Mamamangha ka eh. Ikaw mismo, mag-iisip ka, Panginoon, paano mo binago tong taon to? Ano bang bagay na pinakita mo dito at sinunod ka lang na ganito? Tayo nga mga minamahal, di ba? Utusan lang tayo ni Pastor. Bro, opening prayer ka. Pastor, di ko kaya, tsaka na lang. Next week, pwede mo ba? Di ba? May mga ganun po tayong mga reason eh. No, sis, opening prayer ka. Hala, Pastor, kasi dami ko gagawin eh. Next time na lang. Di ba? Pero ito si Isaiah, grabe. Walang ano-ano, sunod sa Diyos. Sige, Lord, ito. Tanggal agad. Ganun agad si Isaiah eh. Amen po ba? Tignan niyo po. At saka alam niyo po ba, ang book of Isaiah, sobrang nakaka-amaze. Ang amin naman. Sobrang matutuwa ka eh. Ito yung isa na lang kayo, Jonathan. Nakita ko kasi sa Google po yun. Biruin mo po, yung book of Isaiah, sobrang nakakatuwa. Para po pala siyang maliit na Bible. Pag tinanggal mo yung book of Isaiah, tapos binasa mo siya, Bible pa rin naman siya. Pag binasa mo. Alam mo kung bakit? Kasi po yung Bible, meron siyang 66 books. At si Isaiah, meron 66 chapters. Tapos chinek ko, 66 nga, totoo. At ang kagandahan pa po mga minamahal, yung Bible, merong 39 books ng Old Testament. Si Isaiah, alam niyo po yung first 39 chapter niya, puro judgment, kasalanan, mga parusa ng Diyos. Ganon yung laman ng first 39 chapter. Trivia po mga minamahal. Ito lagi ko itong iniisip dati nung ako po elementary. Tinatanong sa amin ng values teacher ko, ilang book ang Bible? Hindi ko masagot minsan. Tapos doon ko lang nalaman ngayon, para malaman mo 39 yung Old Testament, bilang ka lang po yung Old, 1, 2, 3. Tapos yung Testament, 9. T-E-S, yung Testament, 9. Kaya malalaman mo Old Testament, 39. At ang kagandahan, yung 27 chapters ni Isaiah, patungkol naman po sa pagdating ni Jesus. Di ba? Sa pagkukomfort ng Diyos, ganun din yung Bible. Pagdating ng Testament, pagpapakita ni Jesus nung Messiah. Para malaman mo po mga minamahal ng New Testament, 27, times mo lang yung 3 tsaka 9. Di ba? 9, 18, 27. Maalala mo na 27 yung New, 39 yung Old Testament. Kaya napakaganda po yung ng book of Isaiah. Sobrang ma-amaze ka. Kaya nga tignan niyo po mga minamahal. Sabi po sa aklat ng Isaiah. Di ba? But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Aba, sino to? Si Jesus. Di ba?
Sabi pa po sa next verse, all of us like sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Grabe. Si Jesus to eh. Yung Diyos to eh. Amen. Kaya sa buhay pa lang ni Isaiah, makikita mo na Yahweh is salvation. Ang Diyos ang kaligtasan. Walang ibang pwedeng magligtas sa ating mga buhay. Walang ibang pwedeng magligtas sa mga mali nating nagawa, sa ating mga nakaraan, sa ating kasalanan, kundi ang Diyos. Di ba? Hindi mo kinakailangan lumuhod dito hanggang Quiapo para lang patawarin ka ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan pasanin yung pagkabigat-bigat na gawa ng kahoy para sabihin mo pinagpatawad ka ng Diyos. At makipagsiksikan sa dami ng tao para humawak lang doon sa lubid. Sabi nga ng katrabaho ko, alam mo ba, no, nung nahawakan lang nila yung lubid, gumaling na sila. Sabi nga gano'n, nagtaka talaga ako. Hindi naman gano'n yung pagpapagaling ng Diyos eh. Ang Diyos pag pinagaling ka, di ba kagaya nung pilay? Tumayo ka. Ganun lang eh. Di naman sinabi ni Jesus eh, uy, may nagdudumog doon ka. Mas gagaling ka. Walang gano'n. Amen? Gano'n kabuti ang Diyos. Gano'n kadakilang ating Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, ito po yung totoong blessing ng brokenness. The real blessing of brokenness is when you hug the God who hugs you. Sakit po. Sabi po dito, ang totoong blessing pala kapag ka nayakap mo ang Diyos na siyang yumakap sa'yo. Pag niyakap mo yung Diyos na yumakap sa'yo, yun yung totoong blessing. Pero medyo parang napakunot o hata kayo sa noo. Parang biglang gumanon po yung iba sa inyo. Bro, parang hindi naman yuhag yan eh. Pag binasa mo yan bro, ng diretso, uhug ang labas niyan eh. Parang ang baho pakinggan bro eh. Uhog yan, hindi yan yuhag. Pero yun na nga. Hanggat hindi ka inuuhog, kakaiyak sa Diyos. Hanggat hindi ka talagang, naranasan mo na ba yon? Yung umiyak ka sa Lord, nang walang-wala ka na masabi, ultimo pati sipon, kasama ng Lord, wala ka na ma-pray eh. Hindi mo na alam sasabihin mo sa Panginoon, yun. Broken ka na nun mga minamahal. Di ba? Hanggat hindi ka dumadanas sa ganong problema, huwag ka tumigil. Marami kasing tao, alam niyo church, maraming tao. Pag nag-pray sa Panginoon, Lord, wala na kaming bigas. Pag-gising, tas wala pa rin bigas. Lord, di ka totoo. Ayoko na sa prayer. Di ba? Di ba? May mga iba pa kabataan. Lord, sana po, ibili na ako ni Mama bagong cellphone. Pag tingin mo, basag pa rin cellphone. Lord, di ka totoo. Ayoko na sa I hate you, Lord. Gaganon ka na, no? Pero hindi yun. Ang totoo, hanggat hindi ka inuuhog ka kayak sa Diyos, kakapanalangin ka, tumigil. Sarap kayang manalangin sa Diyos na umiiyak. Yung nakikita ng Diyos na, Lord, durog na durog ako ngayon. Yung tipong wala ka nang masabi, luha na lang nangungusap na. Luha na lang, alam na ng Panginoon, anak, alam ko na yan. Iko-comfort kita dyan. Wala ka pa sinabi. Ito po yon. Ano ba yung yuhag? Ano ba yung yuhag? Parang pangit nga naman talaga pakinggan. So, sabi po dito, yuhag is immanageable consequence of pride, holy regards to the Lord, unconditional pardon, and grateful heart. At least, di ba, pagka nalimutan mo yung yuhag, maalala mo yung uhog. Pwede na yon. Ito po yung yuhag, yung yu. Tadan! Ayan. Sabi po dito, unmanageable consequences of pride. Sa verse po, sabi po, ito po yung araw po na namatay na si Haring Uzziah. Sabi po dito sa Isaiah chapter 6 verse 1, in the years that King Uzziah died. Imagine mo, nung namatay na si Haring Uzziah, talagang nalulungkot tong buong Israel nito, buong kaharian nito ni Haring Uzziah. Malungkot to nung araw na yon. Bakit? Alam niyo po ba mga minamahal, kapag walang hari nung unang panahon, prone kayo sa mga kahariang lulusob. Pag walang mamumuno sa inyo, feeling nyo wala na yung pagsama ng Diyos doon. Ganun, kaya si Uzziah, grabe itong broken niya. Nasabi niya, parang masasabi niya, Panginoon, bakit mo kinuha yung hari namin? Bakit mo pinatay si Uzziah? Sino na mamumuno sa amin? Sino na maglilid sa aming kaharian? Sino na? Magtataka ka, bakit ano ba klaseng tao to si Uzziah? Pansinin po natin mga minamahal, ang buhay po ni Uzziah. Sabi po dito sa 2 Chronicles, sabi, Uzziah was 16 years old when he became king. Imaginin mo, nung unang 16 years old, hari ka na.
Grabe itong taon to. Alam niyo po kasi, nung unang panahon, 13 years old ka pa lang po, kinukonsider ka na matured. Ngayon lang po natin panahon yung tinuturing na teenager. Para lang po ma-extend yung immaturity ng tao. Totoo po yan. 13 years old pa lang. Di ba si David, bata pa lang, ginamit na. Si Jose, bata pa lang, nagpapastol na. Pagkakabasa ko kay Jose, 17 years old lang po, tumutulong na sa pamilya. Ito si Uzziah, 16 years old, naglilid na. Ang dami po kasi sa atin sa panahon natin ngayon, 30 years old na, tampururot pa rin. Di ba? Matanggi mo lang konti sa church, bukas di mo na makikita magsimba yan. Amen? 40 na. Ang dami pa rin nasasabi. Ayoko na dyan sa church na yan. Yung katabi ko kanina, yung sama ng ugali pala noon. Di ba? Ang daming ganyan, immature yung isip. Mga minamahal. Pero ito si Jose, 16 pa lang. Ang challenge lang naman po ng Panginoon, huwag naman po kayo magalit sa akin. Huwag po kayo magalit sa akin. Ang challenge lang po sa atin dito, mag-mature tayo. Amen? Ang lapit na tumating ng Diyos. Baka sabihin ng Panginoon, ay, dayo ko pa sa'yo, matured ka pa. Kaganunin ka na, Lord. Sa church, ang dami rin ganyan. Diba? Maglilingkod sa Panginoon. Tita Arlene, tsaka na po ako tutugtog. Ang sakit po ng balikat ko. Feeling ko, hindi po ako makakapag-bass. Diba? Feeling ko, Tita Arlene, hindi ako makakatugtog. Ang sakit. Ang daming ganun eh. Pero kaya naman. Pero magugulat ka paglabas mo ng Sunday, pagpunta mo ng labas. Andun. Ang bipo, ganadong-ganado. Pero nung wala na, ayaw magsimba. Ayaw mo na maglingkod. Ang daming reason ng tao. Bakit? Kasi nagiging immature pa rin po yung isip natin eh. No? Dahil lagi natin tinitignan, hindi ko to kaya. Puro na lang ako. Ba't hindi mo tignan na? Ang Diyos. Pag lagi yun yung mindset mo, Panginoon lagi, bahala na. Si Lord naman, sagot ako ng Diyos. Bahala na, alam ko andiyan ng Diyos. Alam ko, kasama ko ang Diyos. Bakit ka matatakot? Ano sabi ng Bible? If God is with us, who can be against us? Walang kaya sumira sa'yo. Yeah? Tsaka na po ako papagamit, Tita Arlene, kasi si Mama, si Papa nag-aaway. Kailangan ko muna silang pagbatiin. Ano man nangyari sa buhay mo, labas ang pamilya mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po yung, ito lang po yung sinasabi ng verse na to. Matured lang tayo sa paglilingkod, mag-mature tayo. Mag-mature tayo sa ating Diyos. Gawin natin lahat ng bagay na para sa Panginoon. Sabi pa po dito, He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amaziah had done. Uzziah sought God during the days of Zechariah. Sabi pa po dito, who taught him to fear God, and as long as the king sought guidance from the Lord, God gave him success. Alam niyo po, naunawaan ko dito. Minsan, tayo nakakaranas ng brokenness. Hindi naman din dahil inalaw ng Diyos. Kundi minsan, dahil rin sa sarili natin. Mga panahon nag-broken ka, ang tanong, tinanong mo muna ang Diyos. Diba? Tatakbo ka sa pastor, Pastor, yung asawa ko po, ang pangit pala ng ugali nun. Diba? Ganun pala yun. Ang tanong, nung mga panahon ba na nanliligaw sa'yo, tinanong mo ba, Lord, tama ba to? Lord, ito ba yung nasa Bible? Pastor nung nakita ko pa lang siya, pagpasok ko sa pinto, parang tumigil agad yung mundo ko. Ganon. May mga ganon tayong bagay. Minsan iiyak ka, Panginoon, hindi ako nakapasa sa exam. Ang tanong, nag-review ka ba? Lord, nabigo ako Ang tanong, nagtanong ka ba sa Diyos? Lord, pumunta ako sa gantong lugar, tapos na-hold up ako. Ang tanong, pinapunta ka ba ng Diyos doon? Nagigets niyo yung lesson? May mga bagay po kasi tayong ginagawa sa ating buhay na minsan tayo din yung dahilan para masaktan tayo. May mga bagay tayong ginagawa sa ating buhay na para masabi natin na broken tayo. Nakala natin, binubroken tayo ng Lord, pero totoo, binubroke mo yung sarili mo. Amen? Kagaya po, kaya nga sabi dito, as long as the king sought guidance from the Lord, God gave him success. Lagi nating hingiin yung pagsama ng Diyos. May gagawin kang bagay. Lord, tama ba to? Sabi nga nung dating pastor namin, ultimo nga daw, hanggat maaari, pati paghakbang mo, Lord, kaliwa kanan. So, Lord, kaliwa. Parang ganon. Parang
buong buhay mo, inasa mo sa Diyos. Buong buhay mo, pinagkakatiwala mo sa Diyos. Lord, gagawin ko tong bagay na to. Basta may calling ka. Basta tinawag mo ko. Basta samahan mo ko. Pero kung hindi, wag na lang. Kasi alam ko, madudurog lang ako. Alam ko, mag-failure lang ako. Pero kapag tinawag mo ako sa gantong bagay, gagawin ko to. Kasi alam ko, magpa-prosper ako. May brokenness, yes. Pero may blessing. And next po tayo, sabi po dito, ito na po ang problema. Sabi dito, but when he had become powerful, si Haring Uzziah naging malakas na eh. He also become proud. Ito po yung pinaka masakit na parte. Kapag tayo pinagpapala na ng Diyos, kapag tayo binibless na ng Panginoon, minsan nakakalimutan na natin ang Diyos. Minsan naiisip na natin, ako to, ako to. Malakas ako. Kaya ko to. Kaya nga kumantong sa ganito kasi matalino ako. Mapera ako. Marami akong kakayanan sa buhay. Pero hindi. Kaya nga tignan mo, sabi dito, he also become proud which led to his downfall. Talagang binagsak siya ng Diyos. Alam niyo po ba, isa sa pinaka nakakalasong bagay para sirain ka sa Panginoon, yung pride. Maraming lingkod, maraming tao na humantong sa ganito. Na inasa nila, kaya ko to. Malakas ako eh. Ang dami kong experience sa buhay. Pero hindi nila alam. Baka di mo pa nararanasan ngayon. Baka bukas. Baka susunod taon, magulat ka na lang. Ibagsak ka ng Diyos. Panginoon, ang sakit pala. And mafe-feel mo na broken ka. Kasi nga po, dahil naging proud ka. Ang sabi dito, he sinned against the Lord, his God, by entering the sanctuary of the Lord's temple and personally burning incense on the incense of altar. Ang ganda naman. Magtataka kayo, no? Ang ganda naman ng motibo nito ni Haring Uzziah. Gusto lang naman niya maghandog sa Panginoon eh. Nagsunog siya ng insenso eh. Bakit parang naging mali? Ba't naging proud yun? Bakit ganon? Nabasahin po natin next verse, sabi po sa 17-18. Azariah, the priest with 80 other courageous priests. Kung papansinin niyo po, talagang nilagyan ko ng highlights yung courageous. Ito po kasi mga tao na to, grabe to, ang tatapang nito. Sabi po sa New Testament, pinuntahan sa Tagalog version, sinuntan si Haring Uzziah ng 80 mga matatapang na mga pari. Alam niyo po minsan mga minamahal, sa buhay po natin, may mga tao talagang sa atin, itatama tayo. May mga tao mga matatapang na magsasabi sa atin na mali ang ginagawa mo, hindi yan tama. At dapat po maging blessed tayo. Bakit? Kasi may mga taong nagiging concern sa buhay natin. Kaya nga po sa mag-asawa, pansinin niyo po, sinong laging kaaway ng asawang babae o ng lalaki? Diba? Siyempre, yung asawa pa rin naman nila. Diba? Kasi yung silang mag-asawa, nakikita nila yung mali ng kapartner niya. Diba? Kahit hindi lang sa mag-asawa, sa magkarelasyon, may kita, oy, mali yung ginagawa mo. Diba? Sila yung matapang magsabi. Pero pag kayong mag-asawa, pupunta yan kay kumpare, sabihin niyan, pare, pangit ba ugali? Hindi, pare. Hindi pangit ugali mo. Okay ka nga eh. Inom na lang tayo. May mga ganon. Hindi yan sila matatapang. Pero yung asawa mo, nakasama mo tagal, matapang yan, sasabihin niya sa'yo, ikaw ang pangit na ng ugali mo. Ganon. Di ba? Sabi pa po dito, Uzziah had a censer in his hand, ready to burn incense, and became angry. Nagalit si Haring Uzziah. Bakit? Tama naman eh. Tama yung motibo ko. Naglingkod naman ako sa Diyos eh. Nag-offer naman ako sa Panginoon eh. Maganda naman yung intention ko eh. Pero ang tanong dito mga minamahal, yan ba yung calling sa'yo ng Diyos? Yan ba yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon? Minsan po kasi gustong-gusto lang natin, tutugtog na lang ako, tutugtog ako sa Lord. Okay naman. Ang tanong, tinawag ka ba ng Diyos? O nahabag ka sa church? Dapat alam po natin minsan yung instances ng paglilingkod. Gusto ko naman magpuri. Maganda naman yung motibo eh. Habang nagpupuri dito, nakikita ko parang walang tumutugtog, konti lang yung instrument ng mga natugtog. At bigla ko naisip, parang sarap tumugtog ah. Ang tanong, tinawag ka ba muna dyan ng Diyos? Or nadala ka lang ng damdamin mo sa paglilingkod? Kasi kapag nadala ka lang ng emosyon mo, naawa ako sa church, parang gusto ko, kaya ko naman tumugtog, nakakaawa yung church. Di kayo i-bless ng Lord. Di ka sasamahan ng Panginoon. Pero kapag
the moment na gusto ko magpagamit ng buhay. At talagang alam mo na dyan ako tinatawag ng Diyos. Alam mo, ito yung kinukuling sa akin ng Lord, magpagamit. Isasamahan ka ng Panginoon diyan. Kagaya po ni Haring Uzziah, ang ganda naman ng motibo niya eh. Naglilingkod naman siya, naghandog siya eh. Pero bakit nagalit sa kanya ang Diyos? Kasi hindi yun yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ang sabi ng mga pare, Haring Uzziah, hindi mo trabaho yan. Trabaho namin yan ng mga angkan ni Aaron. Kami lang ang may karapatan na maghandog ng ganyang insenso sa Diyos. Hindi mo trabaho yan. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi pa po agad leprosy broke out on his forehead. Grabe naman, Panginoon. Naghandog naman ako. Bakit may ketong agad? Agad-agad. Instant. Pag gano'n, andun yung ketong, ang dami. Di ba? Kaya nga mga minamahal, the lesson po dito, ang Diyos, hindi siya natutuwa sa mga taong mapagmalaki, sa mga mapagmataas. Gusto pa rin ng Panginoon yung puso ng mapagpakumbaba. Kaya sabi po dito sa James, sabi niya, and He gives grace generously, as the scripture said. God opposes the proud, but give grace to the humble. Galit na galit ang Diyos sa mga mapagmataas. Pero, grabe naman yung pagmamahal niya sa mga mapagpapakumbaba. Next po tayo, H. Yan. Sabi po dito, holy regards to the Lord. Diba? Kanina, talaga nandun na broke na si Isaiah. Kasi wala na silang hari eh. Wala na yung maglilid sa kanila. Sobrang nasasaktan, nalulungkot itong si Isaiah. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 6, balikan po natin. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Imagine po natin mga minamahal. Grabe tong Diyos na to. Yung laylayan pa lang po nung kanyang damit, kubera na po yung buong templo. Imagine mo itong church na to. Yung laylayan pa lang kukubera na ng Panginoon yan. Grabing Diyos to. Kakaibang Panginoon to, hindi to basta-bastang Diyos. Amen. Gaano kaya kalaki tong Panginoon na to? Kaya nga sabi po niya sa 2, sabi niya, above him were seraphim. May mga anghel. Each with 6 wings. Di, 6 pa lang pa. So hindi pala totoo ng anghel, 2 pakpak. 6 pa lang pakpak ng anghel. Sabi niya, with 2 wings, they covered their face. With 2, they covered their feet. And with 2, they were flying. Yung 2 ginagamit paglipad. Alam niyo bakit po nila kinukuberan yung mukha at saka yung paa? Kasi ultimo anghel, mapapasabi nila na, Lord, hindi kami karapat dapat makita ka. Lord, wala kami karapatan. Bakit? Sino ako? Anghel lang ako. Diyos ka. Anong karapatan kong makita ka? Parang ganun yung pagkaka-representation eh. Kung bakit tinatakpan yung kanilang mukha. At parang hiyang-hiya yung mga anghel eh. Kaya pati patapaan nila, tatakpan nila. At yung 2 pakpak, yun yung ginagamit panlipad. Kapag kaya may inutos ang Diyos, lipad agad yung mga anghel. Sure yung ganon. Kaya po mga magulang, yung mga anak nyo, pag inutusan nyo yan, anak, maghugas ka, tapos hindi sumunod, mamaya na, asahan mo baka hindi po anghel yan. Kasi yung mga anghel, pag inutusan nyo ng Diyos, karipas agad yan, punta doon, sunod agad yan. Di ba, ganun yung mga anghel eh. Sunod agad yan, walang ano-ano yan sa Panginoon. Sunod yan. Kaya nga na-imagine ko, Lord, kaya pala siguro noong mga panahon na inutusan ako ng nanay ko, anak, bili ka ng ganito, ganyan. Tapos para niya, manyana habit daw. No? Ay, siguro alam ko na talaga. Di pa kasi talaga ako anghel ng mga panahon na yun. No? Pero biro lang po. Pero imaginein mo, no? Ang sabi po sa 3, and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Grabe. Imaginein mo, sinasabi ng mga ngayon, banal, banal, banal yung Diyos. Magtataka ka talaga, grabe tong Diyos na to. Pag sinabi mo na lang kasing holy, talagang sobrang, parang ang napaka-makapangyarihan na niya. No? Sobrang napaka-supreme na ng taong to. Pag sinabi mo pang holy, 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 parang sinasabi mo na, itong Diyos na to, banal na banal na banal na banal, banal at walang kayang humigit sa Kanya. Ganun eh. Amen po ba? Ganun yung pagkakasabi ng mga anghel. Itong Diyos na talagang napakataas nito, napakatayog nito, napakalaki nito. Kaya nga mga minamahal, alam nyo ba yung kahinaan ng Diyos? Lakas na natin buong tao yun eh. Pero ang daming tao ayaw pa rin magtiwala sa Panginoon. Ang daming tao ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Pag may panahon ng karamdaman, hindi sa Diyos nalapit. Nalapit sa mga
Yung may mga pausok-usok ganun. Di ba? Wala silang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, pero grabe to. Banal yung Diyos, grabe kadakila. Amen po ba? Sabi po dito, and their voice shook the temple to its foundation, and the entire building was filled with smoke. Grabe tong kapangyarihan ng Diyos. Talagang nayanig yung buong templo kung nasan si Isaiah. Imaginin mo, kapag yung pagsama ng Diyos, so talagang yayanig. Kaya nga naalala ko nung mga panahon sila Apostol Pablo, nagpuri sa Panginoon. Di ba? Lumindol din ng malakas nun. Ganun pala kakapangyarihan ng Panginoon. Imagine mo, dito pa lang siguro, ewan ko lang, magtatakbuhan na talaga tayo. Pag na-feel mo na, uy, lumilindol, takbo. Ganun eh. Pero, grabe, ito yung kakapangyarihan. Kaya, maraming tao gustong makita ang Diyos. Hinahamon niya, Lord, magpakita ka sa akin. Gusto ko makita ka. Lord, gusto kita makadaw palad. Pero ang tanong, handa ka na ba? Alam niyo, nung binasa ko to, napaisip din po, handa na ba ako makita? Kasi, kita mo pa lang, grabe kakapangyarihan ng Diyos. Baka naman. Baka pag nakita ko ang Diyos, magtalukbong ako kung nasa higaan ako, matatakot talaga ako sobra. Grabe itong kakapangyarihan ng Panginoon. At sabi pa nga dito ni Isaiah, who to me? Sino ako, Diyos? Sino ako? Sino ako? Sabi niya, I am ruined, for I am man of unclean lips. Grabe. May imagine mo, dito, napag-isip ako bakit sinabi ni Isaiah, unclean lips? Pwede naman siguro na, for I am man of unclean feet. Baka kasi gala si Isaiah, kaya ganun. Or, pwede naman na, unclean hands. Bakit unclean lips na sinabi dito ni Isaiah? At dito ko po napag-unawaan, kasi pala propeta siya, lingkod pala siya ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, kapag yung pinakamahalaga sa'yo, kagaya ko niya rin, mga pastor, ang pinakamahalaga sa kanila mga boses, mga kanilang labi. Kasi yun yung ginagamit ng Diyos para daluyan ng salita ng Panginoon, gamitin ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Yung mga musisyan, ano mahalaga? Yung kanilang mga kamay, kanilang mga tinig, kasi yun yung ginagamit sa pagpupuri ng Diyos. Yung mga dancers, yung kanilang mga paa. Di ba? At sabi pa buti, I am live among a people of unclean lips and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Mapapasabi ka eh, sino ako, Diyos? Napakamakasalanan ko. Anong karapatan kong makita kita? Kaya nga dito po mga minamahal, kapag totoo mong na-encounter ang Diyos, hindi mo masasabi na yung pag na-encounter mo, Lord, giver ako, ito, 20% ako. Minsan, Lord, nagika po ako 10%. Lord, nag-o-offering ako, hindi mo masasabi sa Panginoon eh. Pag musisya ka, hindi mo pag nakita mo ang Diyos, hindi mo pwede sasabihin, Panginoon, ang ganda-ganda ng boses ko. Nagpupuri ako para sa iyo. Lord, ang galing ko gumitara. Nag-i-scaling pa nga ako. Tignan mo, Lord, ang ganda-ganda. Hindi ganun. Pag that time na makita mo ang Diyos, talagang grabe, dudurugin ka ng Panginoon. Sasabihin mo talaga sa sarili mo, Lord, sino ako? Giver ka na, pero masasabi mo, ang swapang ko pala, Panginoon. Lord, ang damot ko pala. Ang kuripot ko pala. Kasi the moment na makikita mo ang Diyos, masasabi mo sa sarili mo, masasabi mo wala akong may pagmamalaki. Wala akong kakayanan, wala akong lakas. At masasabi mo, sino ba ako? Para makita kita. Diba? Sino ako para makita ang Diyos na banal na kagaya mo? Next po mga minamahal. Sabi dito, my Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father. And no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal Him. Sa madaling sabi mga minamahal, ang Diyos lang ang may kakayanan. Ang Diyos lang may karapatan kung kanino siya gusto magpakita, kung kanino siya gusto magpahayag. Kaya nga, napakapalad mo sa oras na ito. Napakaswerte mo. Mali yung word na swerte. Napaka-bless mong tao dahil nakilala mo ang Diyos. Nagpakita sa iyo ang Panginoon. Nagpahayag sa iyo ang Diyos. Diba? Dahil iilan lang, piling-piling tao lang. At ang Diyos lang yung nakakaalam kung kanino siya gusto magpahayag. At isa ka doon. Kaya walang bagay na pwedeng maglayo sa iyo sa Diyos.
Walang bagay na pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon. Walang bagay na pwede mo sabihin na, Panginoon, sobrang durog ako ngayon, parang wala na akong kakampi, wala na akong malapitan. Hindi. Nireveal ng Diyos yung sarili niya para sa'yo. Para ipakita niya na mabuti siya sa'yo. Para ipakita niya na ikaw, minamahal ko. Ikaw, anak, mahal kita. Yung problema kinakaranasan mo, marahil problema man yung pinansyal, marahil problema man yan sa pamilya. Walang-wala yan sa Panginoon. Ganyan lang yan sa Lord. Napakaliit lang yan sa Panginoon. Hayaan mo lang na yung brokenness na meron kayo. Bigay mo lang yan sa Panginoon. Yung kadurugan mo, ibigay mo yan sa Lord. Kasi kayang-kayang i-reveal ng Lord yung sarili niya para sa iyo. Next po tayo mga minamahal, you is unconditional pardon. Isa sa mga blessing ng brokenness na meron tayo. No? Well, na kapag panahon na dinuro ka na ng Diyos, ito yung isa sa pinaka-blessing, yung unconditional pardon. Ang sabi dito, sa Isaiah chapter 6 verse 6, Then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs. Grabe, yung isa daw pong anghel lumipad kay Isaiah. Dala-dala yung nag-aapoy na uling. Kasi coal, tama po ba? Uling. Argan, basta nagbabagang bagay papunta doon kay Isaiah. Alam niyo po ba na yung symbol of fire is judgment? Na kapag yung fire, meaning nun, hatol ng Diyos. Pero ibang-iba kay Isaiah. Tignan mo, sabi po sa 7. Meron po ba yung 7? Sorry po. Ito po ang sabi, sa Isaiah chapter 6, sabi po dito, idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis ng iyong mga kasalanan. Grabe. Grabe. May na-experience mo yun. Yung tipong, syempre makikita mo yung baga papunta sa'yo tapos isusubo sa'yo. Ewan ko kung bakit parang hindi ka matataranta sa Panginoon na, Lord, bakit anong gagawin ko? Pero hindi. Si Isaiah talaga buong puso, Lord, wala akong magagawa, ito yung hatol mo. Pero, akala ni Isaiah, paparusahan siya, pero totoo, pinatawad siya. Kaya nga mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo na, ang Diyos hindi yan humihiling, hindi yan kagaya ng tao. Nahihiling ng kung ano-ano. Di ba? Hindi yan kagaya ng tao na, bili mo muna ako ng ganto, ganyan, papatawarin kita. Hindi gano'n ang Diyos. No, hindi yan sasabihin, sige, bayaran mo muna utang mo para bati na tayo. Hindi ganyan ang Diyos eh. Ang Diyos unconditional. Pag pinatawad ka ng Diyos, talagang papatawarin ka niyan. Wala yung hindi yan sasabihin, sige, papatawarin kita, lakad ka muna, doon, hanggang dito. Tapos pag nagawa mo yon, pinatawad na kita. Hindi gano'n ang Diyos. Kaya nga binigay ng Diyos yung kanyang sariling buhay sa cross eh. Unconditionally, wala talaga siya. Walang kondisyon na gagawin ko to. Kasi nga, ganito, ganyan. Kundi, gagawin ko to kasi mahal kita. Gusto ko maligtas ka. At papatawarin kita hindi dahil sa kung anong ginawa mo. Hindi, papatawarin kita hindi dahil sa kung ano yung binigay mo, ano yung ginawa mo sa tao, sa kapwa mo. Hindi. Papatawarin kita kasi mahal kita. Papatawarin kita kasi gusto kita gamitin. Papatawarin kita kasi gusto ko makita sa buhay mo na ang Diyos malaki, mabuti, mapagmahal. Ganon ang gustong ipakita ng Diyos kay Isaiah. Kaya sabi ni Isaiah, di ba, sino ako, Panginoon, ang napakasalanan ko eh. Pero sabi ng Lord, wala. Pinatawad na kita at papatawarin kita. Sabi po dito, yan, sa Mark 11 po, sabi dito, so that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding, otherwise they might turn and be forgiven. Kaya nga napakapalad mo. Kapag ikaw isa sa mga niligtas ng Diyos, pinatawad ng Panginoon, gaano man kalaki ang kasalanan mo na feeling mo, ikaw na yung pinakamasama, maduming tao sa mundo. Pero napakapalad mo kasi ikaw, isa sa mga
pinatawad ng Diyos. Ang daming tao, sabi ng Panginoon, nakinig pero wala silang naunawaan. Sabi dito, umunawa sila nakinig sila pero wala silang napapakinggan. Inuunawa nila pero wala silang maunawaan. Pero ikaw, napakapalad mo. Dahil isa ka sa mga nakaunawa, isa ka sa mga nakarinig sa Diyos. Ganun yung pagpapatawad ng Diyos. Dati feeling mo, napakamakasalanan ko. Ang sama-sama ko, Panginoon. Pero the moment na sinira ka ng Diyos, winasa ka ng Lord, at pinatawad ka ng Panginoon, masasabi mo, Lord, salamat. Salamat kasi pinatawad mo ako. Last po is grateful heart. Ito na po yan, mga minamahal. Nabroken ka na ng Diyos. No? Dinaan ka sa problema ng Panginoon. Sinira ka ng Diyos. Talagang dinurog ka ng Panginoon. Tapos pinakita ng Diyos sa iyo yung kalwalatian ng Panginoon. Na malalaman mo na, wow, ang Diyos pala sobrang laki. Supernatural. Amazing God. Great God. Tapos pinatawad ka na ng Diyos. Blessing na naman. No? Mapapasabi ka rin na, thank you Lord kasi napatawad mo ako. And yet, ito na, grateful heart. The moment na napatawad ka na ng Diyos, ito na, nakikita na yung kagandahan ng pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Makikita na yung disenyo talaga ng Panginoon sa iyo. Ito po yung sabi, sa aklat na Isaiah ulit. Isaiah chapter 6 verse 8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am. Send me. Di ba? Grabe na. Nakita na yung disenyo sa'yo ng Diyos. Gagamitin ka pala ng Panginoon. Kaya ka pala dinurog ng Diyos. Kaya ka pala pinroseso ng Panginoon kasi gagamitin ka ng Lord. Kasi gusto ka pala niyang kasangkapanin at gamitin instrumento para sa kadakilaan niya. Kaya nga nung time na nabroke na si Isaiah, nasabi na niya, Here I am. Send me. Kaya ito church, ito yung pinakaisa pang hamon. Totoo kang nadurog na ng Diyos, hindi ka na magtatanong pa sa Panginoon eh. Lord, bakit ako? Bakit ako tinawag mo? Bakit parati na lang ako gagamitin mo? Wala na pong ganun eh. The moment na dudurugin ka na ng Panginoon, masasabi mo na, Panginoon, sige pa. Sige, dalhin mo pa ako dito, Lord. Gamitin mo pa ako. Kasi alam ko naman, Panginoon, napakalaki mo na eh. Nakita ko na yung kadakilaan mo, nakita ko na yung kahiwagaan mo eh. Ano pang ikakatakot ko? Gamitin mo na ako. No? Kaya nga ito po ang sabi. Next po. And he said, Go and tell these people, be ever hearing but never understanding. Be ever seeing but never perceiving. Next po, kuya. Sabi to, harden the hearts of these people, plug their ears and shut their eyes, that way they will not see with their eyes, nor hear with their ears, nor understand with their hearts, and turn to me for healing. Imagine mo, mga minamahal. Gagamitin ka nga ng Diyos. Mangangaral ka nga, wala rin namang mababago. May nakikinig nga, pero wala namang pusong na bago. Susunod ka pa kaya sa Panginoon? Imagine mo lang, ikaw lang, sasabihin sa'yo, ikaw, pumunta ka sa ganitong lugar, mangaral ka, pero tatawanan ka lang nila. Pupunta ka pa ba? Sasabihin sa'yo, sige, umuwi ka sa inyo, mangaral ka. Pero wala naman tao sa lugar nyo, mangangaral ka. Naranasan ko po, mga minamahal, pumunta kami sa isang church. Yung pastor, siya lang. Tapos, upuan. Tapos napag-isip ako, kung ito kayang buhay mangyari sa akin, kung ako man isang araw tawagin ng Diyos, at itong gantong maranasan ko, lilingkod pa kaya ako sa Panginoon? Pero the moment na nabasag na si Isaiah, wala. Pupunta siya. Kaya nasabi na lang niya sa Panginoon, sabi po niya sa 11, ito po, Then I said, Lord, how long? Gaano katagal? And he replied, Until their towns are empty, their houses are desert, and the whole country is wasteland. Biruin mo, si Isaiah hindi na siya umayaw eh. Na Panginoon, ayoko. Useless lang naman gagawin ko, Lord. Bakit pa ako pupunta doon? Dalhin mo na lang ako sa mataong lugar, marami pang makakapakinig na salita ng Diyos. Dalhin mo na lang ako doon sa mga taong mawiwin ko yung buhay nila. Bakit pa dito eh? Ganon din naman pala eh.
Makangaral ako, pero wala rin mangyayari. Sisigaw man ako sa lansangan, wala pa rin mangyayari. Huwag na lang, Panginoon. Pero hindi. Sabi ni Isaiah, kaya hanggang kailan po? Sabi ng Diyos, hanggang sa maubos sila. Ganon. Pero sumunod pa rin to si Isaiah. Kahit tingin niya parang katawa-tawa siya. Parang tingin niya na walang saysay yung ginagawa, pero sumusunod pa rin siya. Alam niyo mga minamahal, ano man maging sitwasyon ng buhay mo ngayon, maging man ng tao, katawa-tawa ka. Maraming nagsasabi, mga buang agin yan. No? Iiyak, tapos tatawa. Huwag ka matakot, huwag ka maiyak. Bakit? Andiyan ang Diyos. Kasama mo. Dumaan ka man sa problema, huwag ka mapanghinaan ng Lord. Na loob. Andiyan ang Diyos, kasama mo. Ano mang klaseng problema ang kinaranasan mo? Feeling mo, hindi ka na lang nakaluhod sa problema. Feeling mo, dapang-dapa ka na. Hindi ka makatayo. Huwag ka matakot. Nandiyan ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Di ba sabi sa Bible, He will never leave us nor forsake us. Ano man sitwasyon ng buhay mo? Gusto mong iwin yung pamilya mo, hindi mo madala-dala sa church? Gusto mo mabago yung anak mo, hindi mo madala-dala sa church? Gusto mo yung pamilya nyo magkaayos-ayos, ma-unite, pero hindi mo magawa. Kasi hindi mo magagawa talaga yan sa sarili mong kakayanan. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Hayaan mo na yung kadurugan mo, ibigay mo sa Panginoon. Hayaan mo Diyos ang mag-ayos niyan. Naniniwala ko hindi man ngayon, bukas makalawa, inayos na ng Panginoon yan. Mapapasabi ka na lang, salamat po Panginoon. Yung anak ko dati ang tigas ng ulo, ngayon naglilingkod na. Yung asawa ko dati lasinggero, ngayon nasa simbahan. Dati tambak kami ng utang, pero ngayon wala na. Amen. Bakit? Nagtiwala kasi ako sa Panginoon. Hindi ako nagtiwala sa sarili kong kakayanan, sa sarili kong unawa, o sa sasabihin ng tao. Nagtiwala ako sa kapangyarihan mo. Ito na po tayo sa conclusion. Sa Job, Job 23:10. Sabi dito ni Job, yet he knows the way I have taken. When he has tested me, I will come forth as gold. Alam ni Job na ang Diyos alam ng Panginoon na ano yung plano ko sa buhay, ano yung mga gusto ko. Pero kapag ako sinusubok ng Diyos, alam ko rin na mapapatatag ako dito. Alam ko rin kapag dinudurog ako ng Diyos, gagamitin to ng Panginoon. At alam ko rin itong kadurugan na to, para to sa akin, para rin to sa sarili kong kapakinabangan. Alam niyo mga minamahal, kwento ko lang po yung buhay ko, saglit lang po na oras. Alam ko po sobrang haba na. Nung panahon po talaga ng sinubok kami ng Panginoon, September, wala pa po August, nabalitaan ko na si Mama nagsusuka ng dugo. Talagang, yung unang kita ko ng pagsusuka ng mama ko ng dugo, yung buong inidoro, halos kubera nyo naging pula. Tapos, dumating pa po kami sa punto na 7:00 ng gabi, tinakbo namin si Mama. Pumunta kami ng Samsi, pumunta kami ng St. Michael Hospital, pumunta kami sa May Marcos Alvarez Hospital, pumunta kami ng Perpetual, ng district, pati ng Las Piñas General Hospital. Walang tumanggap sa amin. Alam niyo po, umuwi kami ni Papa noon, umiyak talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit naman gantong buhay? Nakikita ko si Mama, sobrang payat po. Kung makita niyo po, Mama ko, ganito na lang po siya maglakad. Oh. Ganyan na lang po maglakad si Mama. Tapos, araw-gabi, niiyak ko talaga sa Panginoon. Lord, bakit? Bakit ito? Hindi tayo exempted na magtanong sa Panginoon. Kasi pag broken ka na, makikita yung senyalis sa pagiging broken mo. Matatanong mo na ang Diyos, Lord, bakit? Kaya nung panahon po yun, nasabi ko, Lord, naglingkod naman po ako. Sabi ko nga, kahit nga po nilalagnat ako, Panginoon, pumupunta ako sa church, magpapagamit ako ng buhay. Kahit sobrang masama pakiramdam ko, pinipilit kong tumayo para lang sa iyo, Panginoon. Gusto kong papurihan ka, pero bakit ganito? Ito pa po yung pinakamasakit na naranasan ko. Andun po si ate. Birthday ko. Sumuka po ulit si Mama ng dugo. Ito po yung araw na halos talagang dinurog ako. Sabi, talagang
Kasi nung araw pong yun, namamaalam na si mama. Nag-iyakan na nga kami niyan, nila papa, nila ate. Talagang sinasabi na sa akin ni mama, anak, salamat kasi nakilala. Nagkasama tayo. Salamat kasi bago man ako kunin ng Diyos, nakita ko naglilingkod ka. Masaya ako sa part na yon na nakita ko mama ko na naging masaya. Pero sobrang sakit sa kalooban ko na nakikita ko yung nanay ko sobrang hirap. Alam niyo po, gusto lang naman namin talaga nun, ma-dextrose lang si mama eh. Umabot pa po kami ng San Pedro, usang ospital. Pero kahit kailan walang tumanggap sa amin. Kaya alam niyo po, naging sandigan ko nun, naging takbuhan ko nun. Diyos, araw-gabi talaga umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ito na yung oras at panahon ng magulang ko, ni mama, kunin mo na lang. Huwag mo na po siyang pahirapan. Pero grabe, bawat araw, pinapakita ng Diyos na abuti ng Panginoon. Bawat araw po na dumadaan, habang kinukuhanan ka ng blood sugar si mama, bago ko po yan una, nagpipray ako, Lord, bumaba tong blood sugar. Ang sakit. Makita ako, kada kuha ng blood sugar, 200, 230, 270. Pero hindi ko tinigilan si mama kakapanalangin. Sumisigaw na nga po ako sa bahay niyan eh. Kung nakapunta po kayo sa bahay namin, ang liit lang po niyan. Parang ito lang yan. Andyan sila mama, katabi ko si tatay. Sumisigaw ako sa panalangin lagi. Gabi-gabi. Panginoon, hanggat maaari, palagalingin mo si mama. Lagi ko sinasabi, Lord, gusto ko, kung hanggat maaari, yun ang giging nararanasan namin, gamitin mo. Patunayan mo na Diyos kang dakila. Patunayan mo na ikaw yung Diyos na kayang magpagaling. Ikaw yung Diyos na kayang umayos. Ang Diyos hindi po bumigay sa amin. Bago po umalis sila mama, bumalik po ng Laguna hanggang pag-uwi ko. Nung nakita ko si mama December 23, neto lang, sobra po akong umiyak sa Panginoon. Hindi dahil nakita ko si mamang mahina. Nung nakita ko pa lang sa malayo nanay ko, naglalakad ako. Grabe na po yung ngiti ko. Grabe na rin po kasi yung ngiti niya sa akin eh. Nandun sa may tindahan, nakangiti. Ang saya-saya na ni mama. Alam mo, pag kita ko kay mama, ang taba na ni mama. Nagkalaman. Ang daldal na nga ng nanay ko eh. Samot-sari na yung kinikwento eh. Tapos nasabi ko, Panginoon, salamat. Kasi di mo ko binigo. Masakit, oo. Dinala mo kami sa ganito yung sakit. Pero ginamit mo pala to para patunayan mo sa amin, makapangyarihan ka. Ginamit mo to sa amin para mabago yung sitwasyon ng buhay namin. Alam niyo po ba mga minamahal, ang laking impact sa amin nun? Ako po yung tipo ng tao, nagtatrabaho 1 araw, 3 araw, aalisan ko yan. Totoo po yun. A-apply ako sa trabaho. Pagka 3 araw, aalis po ako doon, mag-aahul ako. Lolo ko nga sumama na po loob sa akin Gumastos kami ng 8,000. Pagkuha lang ng lisensya, nag-security guard po ako. Nag-duty po ako unang gabi. Kinabukasan din na po ako pumasok. Hanggang ngayon, na-expert yung lisensya, hindi na pa kinabangan. Galit na galit lolo ko. Nag-apply ako Jollibee. Pag-apply, sabi ng Jollibee, sige, umpisa ka na bukas. Di ko pinasukan. Ganun po akong trabaho, ganun yung ugali ko bilang tao nun. Alam niyo, nang dumating yung sakit ni mama, grabe mga minamahal. Halos hindi na po ako maalis-alis sa trabaho ko. Kada pasok ko, lagi ko inisip, hindi Lord, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko pa magsumikap. Ang laki, imagine mo, ang laking impact sa buhay ko nun. Kaya pagka naglalakad po ako, kasi ako po, naglalakad lang ako papasok hanggang pauwi. Lakad lang po yan sa trabaho, papuntang Casimiro. Pag naglalakad ako, lagi akong nakatingin doon sa ilog, minsan sa puno po kasi, tapos iniisip ko, Lord, salamat. Hindi ko akalain magiging ganito buhay ko. Hindi ko akalain na magtatrabaho ako na matino. Akala ko dati buhay ko talaga loko-loko na lang. Ang pinakamasarap pa yung kapatid ko, mga minamahal. Dati di mo mautusan. Hindi marunong maglaba, di marunong magluto, di marunong magsaing. Kaya lagi sinasabi ng nanay ko, ano na lang gagawin namin sa'yo, anak, pag wala na kami. Nung dumating sakit ni mama, pag uwi ko po Laguna, una na po gumigising. Magugulat na lang kami, kuya, may inini tubig na.
Kuya, may sinaing na. Tapos magugulat ka na lang, nag-iigib na. Magugulat ka na lang, naglaba na. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil dun sa sakit, binago mo kapatid ko. Yung papa ko, dahil dun sa sakit, hindi na nanigarilyo. Kasi sensitibo na yung ilong ni mami. Dito hanggang sa labas ng church, aboy niya yung sigarilyo. Pero dahil sa sakit, tumigil tatay ko sa paninigarilyo. Kaya nga napasabi na lang ako, Panginoon, salamat eh. Dahil dun sa brokenness na to, ang dami mong ginawa. Binago mo tatay ko, binago mo kapatid ko, binago mo prinsipyo ng buhay ko. Kaya sa inyo po mga minamahal, ano man maranasan mo, ano man mangyari sa'yo, nawalan ka man ngayon, namighati ka man ngayon, dinurog ka man ngayon, tandaan mo gagamitin yan ng Diyos sa bagay na sobrang kamangha-mangha sa buhay mo. Sobrang dakila, sobrang kagilagilalas na mapapasabi ka, Panginoon, salamat kasi dinala mo ako sa gantong sitwasyon. Huwag kang magalit sa Diyos. Huwag mong pag-isipan na masama ang Panginoon. Lagi mo lang sabihin, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo po ay tumayo at umawit po tayo sa ating Panginoon. Holy Spirit says, brokenness gathered, and mercy gathered, mending and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but Hallelujah po rin natin Diyos. was not. Mga minamahal. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Ano ba po yung kinakaharap po natin problema? Marahil masakit man yan. Marahil ngayon durog ka. Marahil umiiyak ka. Magulo yung pamilya nyo. Tingin mo walang mangyari sa buhay. Kagaya po na sinabi doon sa kanta na raising up to life. Ibabangon ka ng Diyos. Kaya kang ibangon ng Diyos, kaya kang palakasin ng Panginoon. Kaya baguhin ng Diyos yung brokenness mo. Gamitin niya ng Panginoon. Ito something great. Ito something wonderful sa buhay mo. Huwag ka lang matakot sa Diyos. Huwag ka lang mangamba. Yes, alam ko mahirap. Masakit. Pero yun yung dapat. You take offense, you take a weakness, you set your treasure in jars of praise. Kaya po natin habang inaunta po yung pamilya. Manalangin ka sa Panginoon. Ibalangin po natin sa Diyos yung mga kabigatan natin. The words you Lahat na pinagdadaanan natin, bigay mo yan sa Panginoon. Lahat na nararanasan mo ay isunin mo sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Walang maliit, walang malaki. Kaya ayusin ka ng Panginoon mga kabigatan. Kaya kaya
buhay. Growth na mga sarili. Itong mga lingkod mo, Panginoon, gaano man sila katulong tayo sa iba. Gaano man karaming problema, persecution sa buhay, temptation sa buhay, Panginoon, kaya mo sila po. Kaya mo sila po. Kaya mo sila po. Lord, kaano man po kami kasila ngayon. Kaano man po kami kawasan. Kaya mo po kami buuin. Dahil ikaw yung Diyos. Dahil ka sa amin. Ikaw yung Diyos. Nagpumuo sa amin. Ikaw yung Diyos. Na nagmamahal sa amin. Hallelujah. Pagkilang Diyos, salamat po, Panginoon. Dahil alam po namin itong brokenness na meron kami. Dinulong mo kami, Panginoon. Dahil ito something special, something great, and something wonderful, Panginoon, sa aming buhay. Minsan, Lord, nakita namin yung sarili namin parang wala na kaming halaga. Parang walang mangyari sa aming mga buhay. Pero salamat sa kadurugan. Salamat dahil binasag mo kami, Panginoon, para makita yung kagandahan ng likha mo. At makita yung pag-ibig, yung pagmamahal mo sa aming dakilang Diyos. Salamat, Lord, sa umagang ito. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, ano man pong wasak na pamumuhay. Marahil wasak na pamilya, wasak na buhay, wasak na relasyon sa inyo. Lord, ito'y inayos mo. Ito'y, Panginoon, sinulusyonan mo at ginamot mo, dakilang Diyos. Ano man ang aming dinadanas ngayon, ito may, Panginoon, problemang pisikal, problemang emosyonal, hanggang spiritual, Lord, alam namin, kami inyong binago, kami inyong pinagaling, at kami inyong, Panginoong, inayos. Kaya, Lord, salamat. Dahil, dakilang Diyos, nakita po namin yung kagandahan mo sa aming mga buhay. Mahirap na yun, pero naniniwala ko pagdating dakilang Diyos ang panahon, at ang tamang panahon makikita namin na Diyos kang dakila sa amin. Na Diyos kang mahabagin, maunawain, at mapagmahal. Lord, maraming salamat dahil patuloy mong pinapakita ang iyong sarili sa aming mga buhay. Hindi ka nagkulang, hindi kahit minsan, Panginoon. Lord, salamat. Sa hirap, salamat. Salamat sa pagsubok, dahil dito nagiging matatag kami. Salamat sa mga luhan na dumanak sa amin, Panginoon, dahil dito mararamdaman namin, Panginoon, na nandyan ka, handang mag-comfort para sa amin. Salamat sa mga problemang ibinibigay mo dahil alam namin, Lord, meron kang aayusin. Maraming salamat sa lahat ng kilang Diyos. Dahil sapat ka sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, sa oras nito, patuloy ko po dinadalangin ang bawat isa. Ano nga po, Panginoon, ang kanilang nararanasan, problema, suliranin, karamdaman. Ikaw po yung mag-reveal sa kanilang mga buhay. Kagaya ni Isaiah, basagin mo sila, Panginoon. Basagin mo kami, Panginoon. Nais namin makita ang kagandahang likha mo para sa amin. Nais namin makita yung kalakihan mo at kadakilaan mong Diyos para sa amin. At dayaan mo po sa buhay po ng bawat isang iba. Marahil sila man po, Panginoon, magulungan ng pamilya. Marami silang iniisip, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapanatagan, ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. At ano man, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, kaya mo ito'y pagkahaloob mo ng dakilang Diyos. Dahil sabi mo nga ba, ano man ang aming hingin, ipagkakaloob mo, Panginoon. Alam ko, Lord, na bawat isang narito, may kanya-kanya kaming brokenness. Pero gamitin mo ito, dakilang Diyos, para ma-reveal ka sa mundo, Ama. Gamitin mo ang brokenness na ito para magdiwanag ka sa aming mga buhay, Ama Panginoon. At makita na ikaw ang Diyos na dakila. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin nasan at pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen.